Ibinenta ng sariling asawa para sa isang pagsubok. Habang si Isla ay nagkukumahog sa paghahanap buhay para sa anak na may sakit, si Valerius ay nagpapakalunod sa karangyaan. Sino ka? Isa kang baliw. Ang mga salitang dumurog sa kanyang mundo sa harap ng maraming tao. Ngunit sa pagbagsak niya, isang kamay ang sasalubong sa kanya. Ang islang inalipusta ay babangon bilang Celestine, handang bawiin ang lahat. Paano kung ang paghihiganti ay may kasamang pusong patuloy na tumitibok para sa kanya? Oo, nasa akin na ang pera. Akala ng tanga para sa piyansa ni Valerius. Hindi niya alam. Anak ko ang nag-utos na kunin lahat ng meron siya. Parte to ng pagsubok. Ang boses na yon, matalas at walang anumang bahid ng pagsisisi, ay tila isang matulis na patalim na tumagos sa manipis na dingding na sawali at diretsyong sumaksak sa puso ni Ila. Nananatili siyang nakatayo sa labas ng kanilang munting barong-barong sa ilalim ng gabing nagsisimula nang magbuhos ng ambon, na manhid ang kanyang mga daliri sa pagkakahawak sa huling piraso ng tinapay, ang dapat sanay kanyang hapunan matapos ang maghapong paglalabada para sa mga kapitbahay. Ang tinapay na ilang araw na niyang tinitipid, ngunit heto't walang kahit anong lasa sa kanyang bibig, kundi ang pait ng katotohanang kanyang narinig. Bigla, ang lahat ng pagod, ang lahat ng puyat, ang lahat ng sakit ng katawan ay nawala. Napalitan ito ng isang kakaibang pagkirot, isang pagkirot na hindi pisikal, kundi kaluluwa ang dinudurog. Nabitawan niya ang tinapay. Pumagsak ito sa mamasa-masang lupa nang hindi man lang niya namamalayan. Gumuho ang lupa sa kanyang paanan, ngunit ang totoo, ang gumuguho ay ang mundong buong akala niya'y itinatayo niya para sa kanyang pamilya. Kung ang pag-ibig na pinanghahawakan niya ang siya mismong kadena, paano siya lalaya? Kanina lang ang isip niya ay puno ng pag-aalala para kay Gabriel, ang kanilang 4 na taong gulang na anak. Maghapon itong nilalagnat at ang bawat sentimong kinita niya mula sa pagkukusot ng damit ng iba ay diretso niyang ipinambili ng gamot at kapirasong tinapay. Ang bawat patak ng ulan sa yero nilang bubong ay tila martilyong pumupukpok sa kanyang sentido, kasabay ng mahinang pag-ubo ng bata sa loob ng kulambo. Mama, di unggol ni Gabriel sa kanyang pagtulog, ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Hinaplos ni Ila ang pisngi ng anak. Mainit pa rin. Pinunasan niya ito ng basang bimpo. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa sabon ay nanginginig. Sa isang sulok ng kanilang tahanan, may isang maliit na altar kung saan naroroon ang larawan ni Valerius. Nakangiti, masaya, bago pa mangyari ang insidenteng nagkulong dito sa piitan. 5 taon. 5 taon na siyang nagtitiis, nangungulila at umaasa. Bago dumating ang biyenan niyang si Doña Aurora kanina, sinubukan niyang tawagan ang bilangguan. Hello po, pwede po bang makausap si Valerius Monteclaro? Tanong niya sa nanginginig na boses. Sino po yon, ma'am? Wala po kaming bilanggo sa ganyang pangalan. Sagot ng nasa kabilang linya. Naisip ni Isla, baka sa ibang selda ito. Baka mahigpit lang talaga. Lagi niyang hinahanapan ng dahilan ang bawat butas, bawat pagdududa. Dahil ang pag-asa na lamang ang natitirang kayamanan niya. Ang pagdating ni Doña Aurora ay lalong nagpabigat sa lahat. Hindi ito pumasok sa loob. Nanatili ito sa labas. Tinitingnan ang kanilang dampa na para bang ito ang pinakamaruming bagay na nakita nito. Isla, nasaan na ang bayad sa utang ninyo? Bungad nito, ang boses ay kasing lamig ng hanging dala ng ulan. Puro ka na langawa. Pati ang apo ko, ginagawa mong kaawa-awa. Kung hindi ka lang sana dumating sa buhay ng anak ko. Nay, heto po. Inabot ni Isla ang isang sobrang may lamang pera. Ito po yung huling naipon ko para sa piyansa ni Val. Sabi niyo po kayo na ang mag-aasikaso. Hinablot ni Doña Aurora ang sobre, binuksan at binilang ang pera sa harap mismo ni Isla. Ito lang, kulang pa to.
Sige na, umalis na ako at baka mahawa pa ako sa sakit ng lugar na to. At pagkatapos ay umalis na ito, iniwan si Isla na nakatayo roon bago nito ginawa ang tawag sa telepono na dumurog sa lahat ng natitira niyang pananampalataya, ang perang pinaghirapan niya. Ang perang mula sa pagbebenta niya ng huling alahas na alaala ng kanyang ina. Ang perang dapat sana ay magpapalaya sa kanyang asawa ay parte lamang pala ng isang malupit na laro. Isang pagsubok na patingin siya sa kanyang mga palad na dati pino at alaga, ngayoy puno ng kalyo. Isinakripisyo niya ang lahat, ang kanyang pangarap, ang kanyang pamilya sa Cebu, ang kanyang pagkatao, para sa isang pag-ibig na sa huli pala'y isa lamang pagsubok. Isang pagsusulit kung saan siya ang nag-iisang sumasagot, habang ang mga nagbigay ng tanong ay nagpapakasaya sa kanyang paghihirap. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang marahang pagbukas ng pinto ay lumikha ng tunog na tila isang daing sa katahimikan. Tiningnan niya ang natutulog na si Gabriel, ang anghel na nagbibigay sa kanya ng dahilan para lumaban. Ngunit ngayong gabi, ang tanong ay hindi na kung paano lalaban. Ang tanong ay, para kanino pa ba siya lalaban? Ang katahimikan sa loob ng barong-barong ay mas mabigat kaysa sa ugong ng ulan sa labas. Tila bawat anino sa sulok ay nangungusap. Tinutudyo si Isla sa kanyang narinig. Ang mga salitang iyon, akala ng tanga. Parte to ng pagsubok ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Isang nakalalasong himig na hindi niya mapatigil. Para makatakas, kahit saglit lang, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na baul na gawa sa kawayan na nakatago sa ilalim ng kanilang papag. Ang baul ng mga pangarap. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Sa loob, maingat na nakatali ng isang pirasong abaka ay ang bunton ng mga liham. Mga liham para kay Valerius, mga liham na puno ng kanyang pangungulila, ng kanyang mga dasal, ng kanyang hindi natitinag na pag-ibig. Kumuha siya ng isa. Ang papel ay malambot na sa kalumaan. Ang tinta ay medyo kumalat na dahil sa mga luha. Mahal kong Val, basa niya sa kanyang isip. Kumusta ka na riyan? Huwag kang mag-alala sa amin ni Gabriel. Malakas siya. Mana sa'yo. Araw-araw kong ikinukwento sa kanya kung gaano katapang ang kanyang ama. Konting tiis na lang, mahal. Malapit na, mahal. Malapit na tayong maging buo ulit. Nagmamahal. Ang iyong Isla. Isang butil ng luha ang pumatak sa sulat, kasama ng mga nauna ng bakas. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang bawat pangako ay isa na ngayong kasinungalingan. Inilipat niya ang mga sulat at mula sa ilalim ng baul ay nahulog ang isang lumang dyaryo, ang ginagamit niyang pambalot sa tinda niyang isda kaninang umaga. Sa pahina ng Society News, may isang malaking larawan ng isang pagtitipon sa isang marangyang hotel. Hindi niya pinansin ang mga nasa harap. Ang kanyang mata ay napako sa isang lalaki sa likuran, bahagyang malabo, nakikipag-usap sa isang matandang babae. Ang tindig, ang porma ng buhok, kamukhang kamukha ni Valerius. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Guni-guni lang niya ito. Imposible. Nasa kulungan ng asawa niya. Masyado lang siyang pagod. Mabilis niyang itinupi ang dyaryo at ibinalik sa baul. Kasama ang mga liham na ngayon ay parang mga bato sa bigat. Isang mahinang katok sa kanilang pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Si Nay Rosa, ang matandang kapitbahay na balo, ang nakatayo roon, may dalang isang maliit na mangkok na umuusok pa. Isla, anak, mahinang sabi nito. Nag-aalala ako sa inyo. Nagluto ako ng konting lugaw para kay Gabriel. Mainit-init pa. Naku, Nay Rosa, nag-abala pa po kayo, sabi ni Isla. Pinipilit ngumiti,
kahit ang kanyang mga labi ay parang semento. Pumasok ang matanda at agad na nilapitan si Gabriel. Hinipon nito ang noo ng bata. Naku, mataas pa rin ang lagnat. Napainom mo na ba ng gamot? Tumango si Ihla. Opo, Nay, pero pabalik-balik po. Umupo si Nay Rosa sa isang lumang bangkito. Ang mga mata nito ay puno ng habag habang pinagmamasdan ang payat na kalagayan ni Isla. Nakita ko ang biyenan mo kanina. Ano na namang kailangan ng bruhang yon? Hindi nakasagot si Isla. Ayaw niyang magsumbong. Ayaw niyang ipakitang wasak na siya. Anak, makinig ka sa akin, sabi ni Nay Rosa. Ang boses ay seryoso. Hindi masama ang magmahal, pero siguraduhin mong ang minamahal mo ay karapat-dapat. Mag-ingat ka dyan sa pamilya ng asawa mo, lalo na sa biyenan mong mukhang pera. Minsan, ang pinakamatamis magsalita. Sila ang may pinakamapait na lason. Ang mga salita ni Nay Rosa ay tumama sa puso ni Isla. Habang sinusubuan ng matanda ng lugaw si Gabriel, pasimpleng isinuksok nito ang ilang pirasong bararya sa palad ni Isla. Ang metal ay malamig sa kanyang balat. Ano po to, Nay? Pampatiduhaw mo, itago mo. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Isang maliit na kabutihan sa gitna ng isang karagatan ng kalupitan. Ito ang nagtulak sa mga luha ni Isla na kanina pa niya pinipigilan. Nang makaalis na si Nay Rosa, tinitigan ni Isla ang mga barya sa kanyang palad. Ito ang tunay. Ito ang totoo. Hindi ang mga pangakong nakasulat sa mga liham. Bigla, nagsimulang magdeliryo si Gabriel. Nanginginig ito sa lagnat. Ang mga mata ay nakapikit, ngunit ang bibig ay gumagalaw. Papa, Papa, nasaan ka? Papa. Ang bawat pagtawag na yon ay isang sundang na humihiwa sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak ay hinahanap ang isang ama na hindi naman nawawala, kundi nagtatago. Isang ama na pinapanood lang sila habang dahan-dahang nalulunod. Sa sandaling iyon, alam na ni Isla ang kailangan niyang gawin. Wala na siyang pakialam sa pride, wala na siyang pakialam sa kahihiyan. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Ang pangalan ng ama na paulit-ulit na isinasamo ng kanyang anak ay ang naging gatilyo. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan at takot sa puso ni Ihla. Napalitan ito ng isang matinding determinasyon na tanging isang ina na nakikitang nahihirapan ng anak ang makadarama. Hindi na mahalaga ang sakit, ang pagtataksil o ang kahihiyan. Ang mahalaga ay si Gabriel. Kailangan nitong mabuhay. Ang kanyang desisyon ay buo na. Pupuntahan niya ang mansyon ng mga Monte Claro. Haharapin niya sila. Luluhod kung kinakailangan para lamang humingi ng tulong. Ngunit ang desisyon ay may katumbas na halaga. Wala siyang pera. Ang mga baryang bigay ni Nay Rosa ay sapat lang pambili ng tubig. Napatingin siya sa kanyang daliri. Doon, sa kanyang palasingsingan, naroon ang huling piraso ng alaala ng kanyang ina. Isang manipis na gintong singsing na may maliit na perlas. Ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi niya ito isasanla. Ngunit ang mga pangako ay nababasag kapag buhay na ng anak ang nakataya. Sa malamig na salamin ng sanglaan, ipinatong niya ang singsing. Ang lalaking nasa kabilang panig ay tiningnan lang ito, kinilatis at nagbigay ng halagang halos ikadurog ng puso ni Isla. Walang pagtatalo, tinanggap niya ang ilang gusot na piraso ng pera. Ang kapalit ng pinakamahalaga niyang alaala ay pamasahe lamang papuntang Maynila. Ang biyahe sa bus ay isang pagsubok sa kanyang kaluluwa. Mahigpit niyang yakap si Gabriel na nanginginig pa rin sa lagnat. Ang alingasaw ng pawis at alikabok sa loob ng bus ay humahalo sa kanyang pag-aalala. Naramdaman niya ang mga mapanuring mata ng ibang pasahero nakatingin sa kanilang gusgusing damit sa namumutlang mukha ng kanyang anak. Bawat titig ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang balat, ngunit tiniis niya ang lahat.
upang pakalmahin ang bata at ang sarili niyang kumakabang dibdib. Marahan niyang inawit ang isang lumang oyayi sa ugoy ng duyan. Ang kanyang boses, bagamat pagod, ay puno ng pagmamahal. Sa gitna ng ingay at alinsangan, lumikha siya ng isang munting bula ng kapayapaan para sa kanyang anak, isang kanlungang sila lang dalawa ang nakakaalam. Pagdating nila sa Maynila, bumungad sa kanya ang isang mundo na napakalayo sa simple nilang buhay sa probinsya. Ang mga nagtataasang gusali ay tila mga higanteng nakatingin sa kanya mula sa itaas. At sa wakas, narating niya ang destinasyon, ang bakod ng mansyon ng mga Monteclaro. Hindi ito bakod, ito ay isang pader. Isang pader na gawa sa bato at bakal na tila walang katapusan, napapalibutan ng mga halamang alagang-alaga. Ang dambuhalang gate na bakal ay tila mga pangil ng isang halimaw na handang lumamon sa sinumang magtangkang pumasok nang walang pahintulot. Pakiramdam ni Ayla ay isa siyang langgam na naligaw sa hardin ng mga Diyos. Lumapit siya sa guardhouse, buong lakas na kinalma ang sarili. Magandang araw po. Kakausapin ko lang po sana si Doña Aurora o si Valerius Monteclaro. Tiningnan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa, hindi man lang tinatago ang pandidiri sa kanyang anyo. Miss, saan ka pupunta? Bawal ang namamalimos dito. Hindi po ako namamalimos. Pakiusap ni Isla, ang boses ay nanginginig. Asawa po ako ni Valerius. Kailangan lang po ng tulong ng anak namin. May sakit po siya. Itinuro niya si Gabriel na humihingal sa kanyang mga braso. Nagtawanan ang dalawang gwardiya. Asawa? Miss, kung lahat ng magsasabing asawa sila ni Sir Valerius ay papapasukin namin. Baka naging palengke na itong subdivision. Umalis ka na. Ngunit hindi siya umalis. Nagmakaawa siya, lumuha. Ngunit ang mga gwardiya ay tila mga estatwang bato. Habang sila'y nagtatalo, isang alon ng masayang musika at halakhakan ang umabot sa kanyang pandinig. Nagmumula sa likod ng mansyon, malapit sa dagat. Mula sa siwang ng gate, natanaw niya ang mga ilaw ng isang marangyang yate na nakadaong sa isang pribadong pantalan. May isang malaking pagdiriwang na nagaganap. At sa gitna ng ingay, isang boses mula sa mikropono ang kanyang narinig. Malinaw at malakas. Isang masigabong palakpakan para sa ating celebrant at sa hinaharap na CEO ng Monteclaro Shipping, Mr. Valerius Monteclaro. Ang anunsyo ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Isla. Si Valerius, ang kanyang Val. Narito lang pala, nagdiriwang, habang siya at ang kanilang anak ay nagdurusa. Isang puwersa na hindi niya maintindihan, isang halo ng desperasyon at galit, ang nagtulak sa kanyang mga paa. Hindi na niya ininda ang putik o ang pagod. Sa isang sandali ng pagkalingat ng mga gwardiya na nakikinig sa kasiyahan, isiniksik niya ang kanyang sarili sa isang siwang malapit sa mga halaman at tumakbo. Tumakbo siya palapit sa pantalan, palapit sa nakakasilaw na mga ilaw ng yate. Ang bawat hakbang niya sa mamahaling damuhan ay nag-iiwan ng bakas ng putik, isang mantsa sa perpektong mundo nila. At doon, nakita niya siya, si Valerius. Nakatayo sa deck ng yate, suot ang isang puting-puting suit na tila kailanman ay hindi nadungisan. Hawak niya ang isang kopita ng champagne, nakikipagtawanan sa mga taong ang halimuyak ng pabango ay umaabot hanggang sa kinatatayuan ni Isla. Ibang-iba siya. Ito ang lalaking nakita niya sa dyaryo. Ito ay isang prinsipe, hindi ang simpleng mekaniko na kanyang minahal. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang tanging naririnig na lang ni Isla ay ang kabog ng sarili niyang dibdib at ang hirap na paghinga ni Gabriel. Mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, humugot siya ng lakas. Val, ang sigaw niya ay tila isang basag na salamin na pumunit sa masayang himig ng musika. Lahat ng ulo ay lumingon sa kanya. Ang mga tawanan ay napalitan ng mga bulungan. Ang musika ay marahang huminto. Sa isang iglap,
Siya ang naging sentro ng kanilang atensyon, isang marungis na basahan sa gitna ng nagkikislapang mga hiyas. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Valerius. Mula sa pagkagulat, naging pagkainis, at sa huli, naging isang malamig na maskara. Bumaba ito mula sa yate, kasunod ang isang babaeng napakaganda sa kanyang pulang bestida, at ang kanyang biyanan na si Doña Aurora na may ngiting tagumpay sa mga labi. "Val, tulungan mo kami," sabi ni Isla. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. "Ang anak natin, si Gabriel, may sakit siya." Humarap sa kanya si Valerius. Tinitigan siya nito, ngunit ang mga mata niya ay tila tumatagos lang na para bang isa siyang hangin. Walang bakas ng pagkakakilala, walang bahid ng pagmamahal, walang anino ng 5 taon nilang pinagsamahan. At pagkatapos, nagsalita ito. Ang mga salita, bawat isa, ay isang matulis na yelo na tumusok sa kanyang puso. "Sino ka? Hindi kita kilala." Humigpit ang yakap ni Isla kay Gabriel. Hindi siya makapaniwala. "Guards!" utos ni Valerius. Ang boses ay matigas at walang emosyon. "Paalisin niyo ang babaeng to. Isa siyang baliw na stalker." "Hindi!" pakiusap ni Isla. "Val, ako to. Si Isla." Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Valerius. Inakbayan nito ang babaeng maganda, si Cattleya. Hinalikan nito ito sa noo, sa harap niya, sa harap ng lahat. "Huwag ninyong pansinin," sabi ni Valerius sa kanilang mga bisita. "She's nobody. Halika, mahal." Bulong nito kay Cattleya, sapat na para marinig ni Isla. "Baka mahawa pa ang baby natin." Baby. Ang salitang iyon ang huling pako sa kanyang kabaong. Bago pa man siya makakilos o makasagot, 2 gwardiya na ang humila sa kanyang mga braso. Itinulak siya palabas ng pagdiriwang. Sa lakas ng tulak, nawalan siya ng balanse at bumagsak. Bumagsak si Isla sa mamasa-masang lupa, sa putikan. Napahagulgol si Gabriel sa takot, at mas lalo pa niyang hinigpitan ang yakap dito, ginagawang panangga ang sariling katawan. Kasabay ng kanyang pagbagsak ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang malamig na tubig ay humahalo sa kanyang mainit na mga luha. Ang mga ilaw ng yate ay nagsimulang maglabo sa kanyang paningin, naging mga bilog ng liwanag na walang kahulugan. Doon sa gitna ng unos, habang dinudurog ng ulan at ng katotohanan, narinig niya ang muling paglakas ng musika mula sa yate. Na tila sinasadyang tabunan ang kanyang mga hikbi. Walang tumulong, walang lumingon. Sa mundong yon ng karangyaan, isa lang siyang dumi na kailangang walisin. Dahan-dahan siyang tumayo, yakap ang nanginginig na anak, at naglakad palayo sa mga ilaw, patungo sa kadiliman ng dalampasigan kung saan ang mga alon ay nagngangalit. Tila inaanyayahan siyang tapusin na ang lahat ng sakit. Ang bawat hakbang ni Isla palayo sa mansyon ay tila isang paglakad patungo sa kabilang buhay. Ang ulan ay naging bagyo, humahampas sa kanyang balat na parang libu-libong karayom. Basang-basa na si Gabriel sa kanyang mga bisig, at ang lagnat nito ay lalong tumataas. Ang bata ay hindi na umiiyak. Sa halip ay nakasandal na lamang ang ulo sa dibdib ng ina, humihinga ng mababaw at mahina. Narating niya ang dalampasigan. Ang dagat ay nagngangalit. Ang mga alon ay tumatalon at humahampas sa mga batong nakakalat sa pampang. Sa harap ng napakalawak at madilim na tubig na yon, naramdaman ni Isla ang isang kakaibang katahimikan. Wala na siyang maramdaman na sakit. Ang lahat ng pag-asa, ang lahat ng pangarap, ang lahat ng paniniwala sa pag-ibig, lahat ay nilamon na ng unos. "Anak," bulong niya sa gitna ng hangin. Ang kanyang boses ay tila isang hungkag na alingaw-ngaw. "Patawarin mo si Mama. Hindi na kita kayang iligtas sa mundong ito. Pero sa kabilang buhay, magiging payapa na tayo." Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa tubig. Ang lamig ng dagat ay umakyat sa kanyang mga binti. Ang buhangin sa ilalim niya ay tila yumayapos sa kanyang mga paa. Hinihila siya pababa.
Ramdam niya ang paghila ng tubig sa bawat hakbang, hanggang sa ang tubig ay umabot na sa kanyang baywang. Ang bawat paghampas ng alon ay nagtatangkang kumuha sa kanila at hinayaan ni Isla na mangyari iyon. Isinara niya ang kanyang mga mata. Hinihintay na lamunin siya ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng paglamon ng dagat, isang matining na liwanag ang bumasag sa dilim. Mula sa di kalayuan, isang sasakyang pandagat ang humaharurot patungo sa kanilang direksyon. Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang higanting nilalang na naghahanap sa kanya. Isla! Isla! Isang boses ang sumisigaw, punong-puno ng pagkabalisa. Hindi niya ito pinansin. Akala niya'y isa lamang itong guni-guni. Ngunit ang boses ay naging mas malinaw, mas desperado. Hanggang sa naramdaman niya ang malalakas na kamay na humahawak sa kanyang braso. Ang pagkakahawak ay hindi mapanakit, kundi mapagkalinga. Isla, tumingin ka sa akin. Napamulat si Isla. Sa harap niya ay isang lalaking basang-basa rin. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Siya ay si Leandro, ang kanyang nakatatandang kapatid na matagal na niyang hindi nakita simula nang piliin niyang sumama kay Valerius. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng galit sa desisyon ng kapatid, ngayon ay nakikita ni Isla ang nag-iisang landas patungo sa kaligtasan. Kuya? Mahinang sambit ni Isla bago tuluyang nawalan ng malay. Naramdaman niya ang pagbuhat sa kanya. Ang init ng katawan ni Leandro ang nagsilbing angkla niya sa mundong ito. Hindi na niya narinig ang ingay ng dagat. Hindi na niya naramdaman ang lamig ng ulan. Ang tanging alam niya ay ligtas na si Gabriel. Nagising si Isla sa isang silid na maputi, malinis at mabango. Ang liwanag ng araw ay tumatagos sa kurtina at ang tunog ng monitor sa tabi niya ay nagbibigay ng ritmo sa kanyang buhay. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Leandro, hawak ang kamay ng isang batang natutulog nang mahimbing sa kabilang kama, si Gabriel, na mukhang maayos na ang kalagayan. Salamat sa Diyos, gising ka na. Mahinang sabi ni Leandro. Tiningnan ni Isla ang paligid. Hindi ito ang dati niyang mundo. Ang bawat kasangkapan ay nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Nasaan tayo, kuya? Nasa bahay natin, Isla. Sagot ni Leandro. Ang boses ay matigas, ngunit may halong lambot. Hinanap kita. Sa loob ng 5 taon, hinanap kita. Hindi ko matanggap na ang kapatid ko ay nagdurusa habang ang lalaking iyon ay nagpapakasaya. Napaluha si Isla. Ang pag-ibig na akala niya ay lahat ay nagdala sa kanya sa bingit ng kamatayan. Ngunit ang pamilyang akala niya ay tinalikuran na siya, ang siya palang sumagip sa kanya. Kuya, hindi ko na kaya. Pag-amin ni Isla, ang boses ay puno ng pait. Wala na ako. Ang babaeng nagmahal kay Valerius ay namatay na sa dagat kagabi. Tiningnan siya ni Leandro nang diretso sa mga mata. Kung gayon, kailangan nating ipanganak ang isang babaeng hindi na kailanman magpapakita ng kahinaan. Isla, sa oras na ito, ang pangalan mo ay Celestine. At sa pagkakataong ito, tayo na ang humahawak ng baraha. Ang pangalang yon, Celestine, ay tumunog sa kanyang pandinig na parang isang pangako. Hindi na siya ang babaeng naglalaba para sa ibang tao. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng hapunan sa dilim. 3 taon na ang nakalipas mula noong gabing nilamon ng dagat ang babaeng nagngangalang Isla. Sa isang rooftop deck ng pinakamataas na gusali sa Makati, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng disenyong suit na kulay abo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ang kanyang mga mata ay matatalim, at ang bawat kilos niya ay may awtoridad na tanging mga taong humahawak ng malalaking korporasyon lamang ang nagtataglay. Siya si Celestine Soliman, ang bagong chairwoman ng Soliman Property and Development. Ang babaeng dating namumuhay sa takot ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang iskulturang bakal, hindi na natitinag, hindi na nasasaktan.
Handa na ang lahat para sa pulong, Miss Soliman. Magalang na wika ng kanyang assistant habang inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Tumango si Celestine nang hindi man lang lumingon. Ihanda mo ang lahat ng datos tungkol sa Monte Claro Shipping. Gusto kong malaman ang bawat bitak sa kanilang pader. Bawat utang, bawat maling desisyon nila sa nakalipas na 3 taon. Hindi tayo basta kukuha ng shares, lulunukin natin sila. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang opisina na puno ng makalumang kahoy at mabigat na aura, si Valerius Monteclaro ay nakatitig sa bintana. Ang kanyang muka ay mas matanda, mas seryoso, at ang kanyang mga mata ay parang may dalang pasan na hindi nakikita ng iba. Simula noong gabing mawala ang babaeng yon sa kanyang mansyon, ang babaeng tinawag niyang baliw at stalker, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. "Sir, may kumpirmasyon na mula sa board," ani ng kanyang kanang kamay. "Ang Soliman Group ang bibili ng mga assets natin. Sila ang nag-iisang grupo na may kakayahang sumalo sa atin." Napahawak si Valerius sa kanyang sentido. Soliman, bakit parang pamilyar ang pangalang iyon? Sa araw ng negosasyon, pumasok si Celestine sa boardroom ng Monteclaro. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay parang tunog ng kaparusahan para sa mga taong nakaupo sa loob. Pagbukas ng pinto, nagtama ang kanilang mga mata, si Celestine at si Valerius. Sandaling tumigil ang tibay ng puso ni Valerius. Ang babaeng nasa kanyang harapan ay may hitsura na nagpapaalala sa kanya ng isang anino, ng isang multo na matagal na niyang gustong limutin. Ngunit ang aura nito ay masyadong malamig, masyadong makapangyarihan para maging siya. "Magandang umaga, Mr. Monteclaro," wika ni Celestine. Ang boses ay parang musika na may kasamang talim. "Ako si Celestine Soliman. Dito na tayo magsisimula ng negosasyon. At sigurado ako, magiging napakahaba ng araw na ito para sa inyong lahat." Umupo si Celestine sa tapat ni Valerius. Ang babaeng dati nagmamakaawa sa labas ng kanyang gate ay nakaupo na ngayon bilang kanyang katapat, bilang ang taong may hawak ng kanyang kinabukasan. Tiningnan siya ni Celestine ng direkta sa mga mata at sa loob ng ilang segundong yon, isang ngiti na halos hindi halata ang gumuhit sa kanyang labi. "Mr. Monteclaro, handa ka na bang makipagkasundo sa akin? O kailangan pa nating balikan ang nakaraan para maintindihan mo kung bakit nandito ako?" Nanginig ang kamay ni Valerius sa ilalim ng mesa. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ang bawat salita ng babaeng ito ay parang may nakatagong tinik na direktang tumututok sa kanyang konsensya. Ang bawat segundo sa loob ng silid-pulong ay parang isang mabigat na kadenang unti-unting humihigpit sa leeg ni Valerius. Ang babaeng nasa kanyang harapan, si Celestine Soliman, ay hindi lamang isang business partner. Siya ay isang enigma na humahamon sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang bawat tingin ni Celestine ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang maskara ng pagiging isang matagumpay na CEO. "Mr. Monteclaro," basag ni Celestine sa katahimikan. Ang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng isang hatol. "Ang mga dokumentong ito ay hindi lamang basta papel. Ito ang refleksyon ng maling pamamahala ninyo sa nakalipas na mga taon. Gusto ko nang malaman kung paano nyo tutugunan ang mga pagkukulang na ito." Itinapon ni Celestine ang isang folder sa harap ni Valerius. Nakabukas ito at ang bawat pahina ay puno ng mga ebidensya ng korupsyon sa loob ng Monteclaro Shipping. Mga transaksyong hindi malinaw, mga ghost employees, at mga pondo na tila naglaho na parang bula. Nanlaki ang mga mata ni Valerius. "Saan mo nakuha ang mga ito? Ang mga ito ay confidential." Bahagyang sumandal si Celestine, ang kanyang mga kamay ay pinag-krus sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang malamig na ngiting punong-puno ng paghamon. "Confidential para sa iyo, Mr. Monteclaro. Ngunit para sa amin na may sapat na kakayahang magsaliksik,
Ito ay mga bukas na libro. Sa tingin mo ba ay hahayaan ko ang aking puhunan na mapunta sa isang kumpanyang unti-unting nilalamon ng sarili nitong mga anino? Sa gilid, nakita ni Celestine si Doña Aurora, ang biyena na dating nagpahiya sa kanya. Ngayon ay nakaupo sa isang silya. Ang mukha ay namumutla at nanginginig ang mga kamay. Nakilala siya nito. Sigurado siya roon. Ang takot sa mga mata ng matandang babae ang nagbigay kay Celestine ng matinding kasiyahan. Isang uri ng kasiyahang tanging ang mga taong matagal na inapakan lamang ang makakaramdam. Doña Aurora, baling ni Celestine sa matanda. Ang tono ay mapang-uyam. Parang hindi kayo mapakali. May problema ba sa numerong nakikita nyo? Sino ka ba talaga? Ang nanginginig na tanong ni Doña Aurora. Hindi ka basta negosyante. Bakit mo ginagawa ito? Hindi sumagot si Celestine. Sa halip, tumayo siya at naglakad paikot sa mahabang mesa. Huminto siya sa likod ni Valerius. Naramdaman ni Valerius ang presensya ng babae. Isang pabango na tila may dala ring pait ng mga alaala. Ang pabangong iyon na dati ay amoy dagat at simpleng sabon, ngayon ay amoy mamahaling rose at mamahaling pabango. Ngunit sa ilalim nito ay may pamilyar na init. Gusto ko lang siguraduhin na ang bawat sentimo na ilalagay ko sa kumpanyang ito ay mapupunta sa mga taong karapat-dapat. Bulong ni Celestine sa tenga ni Valerius, sapat na para marinig lang nito. Hindi sa mga taong nagtatago sa likod ng mga pagsubok at kasinungalingan. Pagkatapos ay bumalik si Celestine sa kanyang upuan. Mr. Monteclaro, mayroon kang 48 oras para ayusin ang lahat ng problemang ito. Kung hindi, kukunin namin ang kontrol sa bawat pantalan at yate na hawak nyo. At alam mo kung ano ang ibig sabihin noon. Ang Monteclaro Shipping ay magiging Soliman Shipping sa loob ng 1 linggo. Lumabas si Celestine sa boardroom nang hindi na lumingon pa. Naiwan si Valerius na nakatulala sa mga papeles. Sa labas ng gusali, huminga ng malalim si Celestine. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kanyang suit. Hindi madali ang pagpapanggap na matapang. Ang bawat salitang binitawan niya ay isang digmaan sa kanyang sariling puso. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata ni Valerius at Aurora, naramdaman niyang ang paghihiganti ay hindi lang para sa kanyang dangal. Ito ay para sa bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata noong gabing itinaboy siya sa ulan. Sa loob ng 3 araw, ang buong mundo ni Valerius ay tila gumuho. Ang bawat phone call, bawat meeting sa board, at bawat pagtingin ng kanyang mga empleyado ay tila isang hatol. Ang Monteclaro Shipping, ang imperyong ipinagmamalaki niya, ay unti-unti nang nilalamon ng mga utang at kapabayaan na dati ay pilit niyang itinago sa ilalim ng rug. Ngunit ang higit na bumabagabag sa kanya ay hindi ang pera. Ito ay ang babaeng nagngangalang Celestine. Isang hapon, sa labas ng gusali ng Soliman Group, naghintay si Valerius. Hindi siya nagtago. Nakatayo siya sa gilid ng daan. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay hindi na maayos ang pagkakalagay. Nang lumabas si Celestine mula sa gusali, kasabay ng kanyang mga gwardiya, agad na humarang si Valerius. "Celestine, sandali lang!" Sigaw niya. Tumigil ang mga gwardiya. Ngunit isang kumpas lamang ng kamay ni Celestine ay pinatigil niya ang mga ito. Humarap siya kay Valerius. Ang kanyang mga mata ay tila yelo sa lamig. "Anong kailangan mo, Mr. Monteclaro? Kung tungkol ito sa merger, ang legal team ko ang kausapin mo," malamig niyang wika. "Hindi tungkol sa negosyo ito," pakiusap ni Valerius. Ang boses ay tila may halong pagmamakaawa na hindi niya akalaing magagawa niya. "Bakit mo ito ginagawa? Bakit sa akin? Ano ang kinalaman ko sa iyo para sirain mo ang lahat ng pinaghirapan ko?" Tiningnan siya ni Celestine ng matagal. Sa loob ng kanyang dibdib, isang bagyo ng puot at pagmamahal ang naglalaban. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na siya ang babaeng iniwan niya sa ulan. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ang negosyo ay negosyo, Valerius.
Sagot ni Celestine, binigyang diin ang pangalan nito. Kung hindi mo kayang protektahan ang kumpanya mo, marahil ay hindi ka karapat-dapat na mamuno rito. At tungkol sa kung bakit sa'yo, simple lang. Dahil ang Monteclaro Shipping ang pinakamalaking hadlang sa paglawak ng Soliman Group sa rehiyong ito. Wala itong personalan. Hindi ako naniniwala. Ani Valerius, lumapit ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anino ng babaeng minahal niya sa mga mata ni Celestine. May kung anong meron sa'yo na pamilyar. Ang bawat galaw mo, ang paraan ng pagtitingin mo, tila ba kilalang kilala mo na ako? Humalakak si Celestine, isang tawang puno ng pait. Marahil ay dahil marami ka nang nagawang masama sa maraming tao. Kaya marami na rin gustong kumuha ng pwesto mo. Huwag mong bigyan ng malalim na kahulugan ang lahat ng bagay. Masyado kang mapagbigay sa sarili mong importansya. Naglakad na sana si Celestine patungo sa kanyang sasakyan nang may mangyari. Isang sasakyang humaharurot sa kalsada ang nawalan ng preno at muntik na silang mabangga. Sa bilis ng pangyayari, nahila ni Valerio si Celestine palapit sa kanya upang hindi ito matamaan. Sa loob ng ilang segundo, nagdikit ang kanilang mga katawan. Naramdaman ni Valerius ang mabilis na pagtibok ng puso ni Celestine. Ang amoy ng kanyang pabango ay tumagos sa kanyang ilong. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Celestine ay nagkaroon ng maliit na bitak. Nakita ni Valerius ang takot, ang pagkabigla, at higit sa lahat, ang pamilyar na kislap ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Ayla? Bulong ni Valerius, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa at kalituhan. Agad na itinulak ni Celestine si Valerius at bumalik sa kanyang malamig na tindig. Huwag mo akong tawagin sa pangalang yan at huwag mo akong hahawakan. Ang utang mo sa akin ay hindi mababayaran ng kahit anong heroics. Sumakay si Celestine sa kanyang kotse at mabilis na pinaandar ito. Naiwan si Valerius sa gilid ng kalsada, ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa hanging iniwan ni Celestine. Ngayon, sigurado na siya, ang babaeng nasa harapan niya ay ang babaeng matagal na niyang pinagsisihan, ang babaeng inakala niyang wala na. Habang si Valerius ay abala sa paghahanap ng katotohanan tungkol kay Celestine, sa loob ng mansyon ng mga Monteclaro, isang mas madilim na plano ang unti-unting nabubuo. Si Cattleya, ang babaeng itinuring na perpektong asawa ni Valerius, ay hindi ang inosenteng dilag na nakikita ng nakararami. Sa likod ng mga ngiti nito sa harap ng media ay ang isang pusong puno ng kasakiman at pagkasuklam. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga dokumento sa silid ni Doña Aurora, nakita ni Cattleya ang isang mahalagang kasulatan ng pagmamay-ari ng mga lupain sa Cebu. Ito ang huling ari-arian na wala pa sa kontrol ni Valerius dahil nakapangalan pa ito sa yumaong ama ni Doña Aurora. Ang tagal mong mamatay, bulong ni Cattleya, ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa katahimikan ng silid. Hindi niya alam na sa labas ng pinto, isang katulong ang nakasilip. Ngunit bago pa man makasigaw ang katulong, isang malakas na kamay ang humila rito. Siya ang katiwala na kasabwat ni Cattleya. Sa isang iglap, nawala ang katulong at ang kanyang pagkawala ay ibinalita kinabukasan bilang isang biglaang pag-resign dahil sa emergency sa probinsya. Samantala, sa isang restaurant kung saan palaging kumakain ang mga Monteclaro, nagkita si Cattleya at ang isang lalaking may masamang reputasyon sa negosyo. Siguraduhin mong hindi ito mabibigo, ani Cattleya habang naglalagay ng maliit na vial ng pulbos sa kanyang baso ng alak. Ang lason na ito ay hindi agad pumapatay. Unti-unti nitong hihinain ang katawan ni Doña Aurora. Kapag siya ay wala na, mapipilitan si Valerius na ibigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Sigurado ka ba rito, Cattleya? Kapag nahuli ka, wala nang balikan, sagot ng lalaki. Walang nakakaalam sa ginagawa ko.
Kahit si Valerius, masyadong abala sa kakaisip sa babaeng iyon na kamukha ni Isla, hindi niya mapapansin ang pagbagsak ng sarili niyang ina. Tugon ni Katleya nang may mapanghamak ng ngiti. Ngunit hindi nila alam na sa kabilang mesa may isang taong nakikinig. Si Celestine, na nakasuot ng sunglasses at nakatakip ng scarf, ay hindi nakaligtaan ng bawat salita. Ang bawat detalye ng usapan ay naitala sa maliit na recorder na nakatago sa kanyang clutch bag. Nang makaalis na ang dalawa, dahan-dahang lumabas si Celestine. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Hindi dahil sa naging asawa siya ni Valerius, kundi dahil sa paggamit sa taong dati nagpahirap din sa kanya. Nakita niya ang isang bahagi ng katotohanan. Si Katleya ay hindi lang isang karibal sa pag-ibig, kundi isang salot na sumisira sa pamilya ng taong minahal niya. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, isang ideya ang nabuo sa isipan ni Celestine. Hindi niya kailangang sirain si Valerius gamit ang negosyo lamang. Kailangan niyang ilantad ang lason na unti-unting pumapatay sa pamilyang Monteclaro. Masyado kang nagmamadali, Katleya. Bulong ni Celestine sa sarili. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa determinasyon. Hindi mo alam na ang babaeng itinapon ninyo sa ulan ang siyang magiging huling taong makakakita ng iyong pagbagsak. Pagdating niya sa kanyang opisina, agad niyang tinawagan ang kanyang private investigator. Ihanda mo ang lahat ng ebidensya laban kay Katleya, lahat ng transaksyon, lahat ng pag-uusap. Sa susunod na board meeting ng Monteclaro, hindi negosyo ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ang hustisya. Ang lason na inihanda ni Katleya para sa Donya ay siya ring magiging lason na tatapos sa kanyang sariling pangarap. Ang araw ng board meeting ay dumating na may dalang tensyon na tila kuryenteng dumadaloy sa bawat sulok ng gusali ng Monteclaro. Si Valerius, bagaman pagod sa kakaisip sa nakita niyang anino ni Ila kay Celestine, ay pilit na pinapanatili ang kanyang konsentrasyon. Sa kanyang tabi, nakaupo si Katleya na may suot na mamahaling kwintas. Ang bawat ngiti nito ay tila isang sumpa na nakabalot sa ganda. Ngunit nang pumasok si Celestine sa silid, tumigil ang lahat. Hindi siya nagdala ng mga dokumento ng negosyo. Sa halip, isang laptop ang kanyang binuksan at ikinonekta sa malaking screen sa harapan. Miss Soliman, hindi ito ang agenda ng ating pulong. Pagprotesta ni Valerius. Ang agenda ay nagbabago kapag may mga bagong katotohanang lumilitaw. Sagot ni Celestine. Isang video ang nagplay sa screen. Ito ang usapan ni Katleya sa restaurant. Ang pag-amin nito sa paggamit ng lason para sa Doña Aurora. Ang bawat salita ay dumagundong sa loob ng silid. Ang mukha ni Katleya ay unti-unting namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Hindi totoo yan. Pineke niyo ang record. Sigaw ni Katleya, ang boses ay puno ng takot. Tumayo si Celestine, ang bawat hakbang ay tila isang hatol. Lumapit siya kay Katleya at ibinulong. Ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng pag-amin mo. Ang mga ebidensya ang magsasabi. Si Valerius, na nakarinig sa lahat, ay tila tinamaan ng kidlat. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang babaeng pinili niya, sa halip na ang kanyang tunay na pamilya. Ang pait ng pagtataksil ay humalo sa matinding pagsisisi. Nang mag-walkout si Celestine matapos ilantad ang lahat, sinundan siya ni Valerius hanggang sa parking lot. Sa gitna ng malawak na espasyo, lumuhod si Valerius. Ang lalaking dati mapagmataas at puno ng paghuhusga ay nakaluhod na ngayon sa harap ng babaeng minsan niyang itinaboy. Ila. Muling pagtawag niya sa tunay nitong pangalan. Ang kanyang boses ay basag sa luha. Alam ko na ikaw ito. Patawarin mo ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Nabulag ako ng sarili kong kawalan ng tiwala. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Huminto si Celestine. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang yumanig. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malalim na pagkapagod.
Nakaluhod ka na ba talaga, Valerius? Tanong ni Celestine. Dati, kailangan ko ang tuhod mo para tumayo ako. Pero ngayon, nakatayo na ako ng mag-isa. Ang pagluhod mo ay hindi na makakabura sa mga araw na nagpalipas ako ng gutom habang ikaw ay nagpapakasaya. Kahit isang pagkakataon lang, pakiusap ni Valerius. Hahayaan ko na ang lahat. Iiwan ko ang kumpanya. Lalayo ako. Basta hayaan mo lang akong makita si Gabriel. Gusto ko siyang makilala. Tinitigan siya ni Celestine. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang taong kinatatakutan niya, kundi isang lalaking nawasak dahil sa sarili niyang mga pagkakamali. Hindi ko ipagkakait sa anak ko ang kanyang ama. Wika ni Celestine. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Pero huwag kang mag-asang madali ang pagpapatawad. Ang tiwala ay hindi na ibabalik sa pamamagitan ng pagluhod. Ito ay pinagpapaguran. Pagkasabi nito, naglakad na si Celestine patungo sa kanyang sasakyan. Iniwan niyang nakaluhod sa malamig na semento ang lalaking nagturo sa kanya na ang pinakamalupit na pagsubok ay ang pag-ibig na walang tiwala. Ang balita tungkol sa pagkakaaresto kay Katleya at ang pagbagsak ng kanyang mga plano ay mabilis na kumalat sa buong syudad. Para sa pamilyang Monteclaro, ito ay isang malaking dagok. Ngunit para kay Valerius, ito ay nagsilbing paggising. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang buhay ay tila naging isang malaking serye ng pagsisisi. Gabi-gabi siyang nagpupunta sa harap ng mansyon ni Celestine, umaasang makikita ang kahit anong senyales na maari siyang mapatawad. Isang gabi, sa gitna ng matinding init ng panahon, isang trahedya ang naganap. Ang lumang warehouse ng Soliman Group sa tabing dagat, kung saan pansamantalang nakatira si Gabriel at ang mga tauhan ng kumpanya, ay biglang nasilayan ng apoy. Ang apoy ay mabilis na kumalat, tila mga kamay na gutom na gustong lamunin ang lahat ng nasa loob. Si Celestine, na kasalukuyang nasa opisina, ay nakatanggap ng balita. Ang kanyang mundo ay tumigil. Gabriel, ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig bago siya sumakay sa sasakyan at humarurot patungo sa bodega. Pagdating niya, ang apoy ay abot langit na. Ang mga bumbero ay nahihirapang makapasok dahil sa tindi ng init. Nasa loob ang anak ko. Sigaw ni Celestine, pilit na kumakawala sa hawak ng kanyang mga tauhan na pumipigil sa kanya. Bigla, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang lumusot sa mga bumbero. Si Valerius, hindi niya ininda ang naglalagablab na kahoy na bumabagsak. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang bagay. Ang bata na minsan ay itinaboy niya. Valerius, huwag! Sigaw ni Celestine. Ang boses ay puno ng takot. Sa loob ng bodega, ang usok ay makapal at nakakasulasok. Naririnig ni Valerius ang mahinang pag-ubo ng isang bata mula sa sulok ng isang kwarto. Gamit ang natitirang lakas, binuhat niya ang isang mabigat na poste na nakaharang at kinuha si Gabriel. Ligtas ka na, anak, bulong niya, kahit na ang kanyang balikat ay tinamaan na ng nagbabagang kahoy. Nang makalabas siya ng bodega, bumagsak ang bahagi ng bubong. Ang init ay halos tunawin ang kanyang balat, ngunit hindi niya binitiwan ng bata. Nang makita si Celestine, agad niyang ibinigay si Gabriel sa mga tauhan nito. Ligtas siya, pahayag ni Valerius bago siya bumagsak sa lupa. Walang malay, ang kanyang likod ay puno ng mga paso at sugat mula sa apoy. Ang nakita ni Celestine ay isang lalaking nag-alay ng sariling buhay para sa anak na dati niyang hindi kinilala. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Lumapit siya kay Valerius. Hinaplos ang mukha nito na puno ng abo. Ang bawat sugat sa katawan ng lalaki ay tila isang sugat na dati ay nasa kanyang sariling puso. Ang sakit, ang pagdurusa, ang pagmamahal na akala niya'y wala na. Bakit mo ginawa ito? Tanong ni Celestine sa gitna ng kanyang mga luha.
Alam mong pwede kang mamatay. Walang sumagot. Ang lalaking nasa harap niya ay wala ng malay. Ngunit sa pagkakataong yon, alam ni Celestine na ang apoy na sumira sa warehouse ay siya ring apoy na tumupok sa lahat ng kanyang galit. Ang pag-ibig sa kanyang pinakamadalisay na anyo ay hindi ang pagsubok na ibinigay ni Valerius dati. Ito ay ang pag-aalay ng sarili nang walang hinihintay na kapalit. Habang isinasakay si Valerius sa ambulansya, hawak ni Celestine ang kamay nito. Ang haplos niya ay hindi naang sa isang kaaway, kundi sa isang taong nagsisimulang bumalik sa kanyang buhay. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng mga truck ng bumbero, ang pagpapatawad ay hindi na isang tanong. Ito ay isang pangangailangan. Ang ospital ay puno ng amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng mga kagamitang medikal. Sa loob ng pribadong silid, nakahiga si Valerius. Ang kanyang likod ay nababalot ng makakapal na benda. Bawat galaw niya ay may dalang hapdi. Ngunit sa kanyang mukha, walang bakas ng reklamo. Ang tanging makikita roon ay ang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Celestine, kasunod si Gabriel na hawak ang kamay ng kanyang ina. Lumapit si Gabriel sa tabi ng kama. "Papa?" Mahinang tawag ng bata. Nagmulat ng mga mata si Valerius. Ang kanyang tingin ay agad na napako sa maliit na mukha ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito. Nanginginig ang kanyang mga daliri. "Gabriel! Anak!" Ang kanyang boses ay paos, puno ng emosyon na hindi na niya kayang itago. Tumalikod ng bahagya si Celestine. Pilit na pinipigil ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Ang eksenang nasa kanyang harapan ay hindi na isang panaginip. Ito ay katotohanan. "Celestine!" Tawag ni Valerius sa kanya. Huminto si Celestine at dahan-dahang humarap. "Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ako pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Kahit ang buhay ko, ang ibayad ko sa lahat ng sakit na idinulot ko sa inyo. Hinding-hindi ito sapat." Lumapit si Celestine sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay hindi na matalim gaya ng dati. Ito ay malambot, puno ng pag-unawa. "Ang mga pilat mo, Valerius. Ang mga pilat na natamo mo sa apoy, iyan ang magpapaalala sa atin na ang nakaraan ay hindi na maaaring mabura. Pero ang apoy rin na iyon ang tumupok sa lahat ng puot na ipinun ko sa loob ng 3 taon." Hinaplos ni Celestine ang buhok ni Valerius. "Hindi kita pinapatawad dahil sa ginawa mo ngayon. Pinapatawad kita dahil napagtanto kong ang paghihiganti ay isang lason na ako lang din ang nagpapainom sa sarili ko. Ayaw ko nang mabuhay sa nakaraan." "Ibig bang sabihin nito?" Pabulong na tanong ni Valerius, umaasa sa isang sagot na hindi niya sigurado kung nararapat sa kanya. "Ibig sabihin nito, bibigyan kita ng pagkakataon," sagot ni Celestine. "Pero huwag kang magkakamali. Hindi tayo babalik sa kung ano tayo noon. Hindi tayo babalik sa isang relasyong nakabase sa laro o pagsubok. Kung gusto mong maging bahagi ng buhay namin ni Gabriel, kailangan nating magsimula sa simula. Sa katotohanan, sa tiwala na kailangang buuin mula sa simula." Ngumiti si Valerius, isang ngiting totoo at puno ng pag-asa. "Handa akong maghintay. Handa akong patunayan sa inyo na ako na ang taong nararapat para sa inyo." Sa bintana ng ospital, sumilip ang unang liwanag ng bukang liwayway. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang naglalaho. Para kay Celestine at Valerius, ang araw na ito ay hindi lamang pagtatapos ng kanilang nakaraan, kundi ang simula ng isang kwentong hindi na nakasulat sa buhangin, kundi sa bato, matatag, totoo, at may malalim na pundasyon. Tongkoy. Makalipas ang 1 taon, sa pampang ng dagat sa Cebu, kung saan nagsimula ang lahat, ang hangin ay puno ng amoy ng asin at ng mga bulaklak na ligaw. Hindi na ito ang dagat na nagdala ng pait at takot sa puso ni Ila. Ngayon, ito ay isang saksi ng katahimikan at ng bagong buhay. Nakaupo si Celestine sa isang kahoy na upuan,
Pinapanood si Gabriel na tumatakbo sa buhanginan. Ang tawa ng bata ay parang musika sa kanyang pandinig. Sa tabi niya, nakaupo si Valerius. Ang kanyang likod ay may bakas pa rin ng mga pilat mula sa apoy, mga pilat na nagsisilbing paalala ng kanyang katapangan at ng kanyang pagkakamali. Hindi na siya ang CEO na nakasuot ng mamahaling suit. Ngayon, siya ay isang simpleng ama na natutong magpahalaga sa bawat sandali. "Handa ka na bang umuwi?" tanong ni Valerius. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang nakatingin sa kanyang mag-ina. Tiningnan siya ni Celestine. "Dito ang tahanan natin, Valerius. Hindi sa mga mansyon, hindi sa mga boardroom. Dito, kung saan tayo naging totoo sa isa't isa." Nilapitan sila ni Gabriel. May dalang mga kabibe. "Mama, Papa, tignan niyo." Sa sandaling iyon, ang tatlo ay nagyakap sa gitna ng dapit hapon. Wala nang mga lihim, wala na ang mga pagsubok na naglalayong sumira sa tiwala. Sa kanyang sarili, alam ni Celestine ang sagot sa tatlong tanong na minsan ay bumabagabag sa kanya. Una, nagpatawad na ba siya? Oo, hindi dahil nakalimutan niya ang nakaraan, kundi dahil tinanggap niya na ang pagpapatawad ang tanging susi para lumaya ang sarili sa kadena ng poot. Pangalawa, nakahanap ba siya ng kapayapaan? Oo, dahil ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng unos, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na humarap sa bukas kasama ang mga taong mahalaga sa kanya. At pangatlo, anong aral ang naiwan na ang pag-ibig ay hindi isang eksperimento na kailangang dumaan sa apoy. Ito ay isang hardin na kailangang diligan ng katotohanan araw-araw hanggang sa ito ay maging sapat na matibay para sa lahat ng panahon. Habang lumulubog ang araw, naglakad sila ng magkakahawak kamay palayo sa dalampasigan. Ang bawat bakas ng kanilang paa sa buhangin ay unti-unting binubura ng alon, ngunit ang kanilang mga puso ay nakaukit na sa bawat isa. Ang nakaraan ay naiwan na sa likod at ang bukas ay naghihintay na may dalang pangako ng isang totoong simula. Ang bawat bakas ng kanilang paa sa buhangin ay unti-unting binubura ng alon, ngunit ang kanilang mga puso ay nakaukit na sa bawat isa. Ang nakaraan ay naiwan na sa likod at ang bukas ay naghihintay na may dalang pangako ng isang totoong simula. Maraming salamat sa inyong paglalakbay, kasama ko hanggang sa huling pahina ng kwentong ito. Sa bawat sandaling pinakinggan ninyo ang bawat kabanata, ramdam ko ang inyong pakikiramay sa bawat hapdi at pag-asa na dinaanan ni Aisla. Hindi naging madali ang paghabis sa kanyang mundo. Aminin ko, ang pinakamabigat na bahagi para sa akin ay ang isulat ang sandaling tinalikuran siya ng kanyang asawa sa gitna ng karangyaan. Sa bawat titik na aking itinala, tila naririnig ko ang tibok ng isang pusong unti-unting nadudurog, at ang pagsulat niyon ay tila pagpunit din sa aking sariling damdamin. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na madalas nating makita sa paligid. Mga kwento ng pag-ibig na nasubok ng paghihirap at mga pagkakataong ang kapatawaran ang tanging liwanag na nagtataboy sa dilim. Nais ko lamang ipaalala na tulad ng isang munting binhi, ang tiwala ay nangangailangan ng matiyagang pagdidilig. Hindi ito nakukuha sa madaliang paraan at hindi ito nabubuo ng walang sugat. Sa pagtatapos ng paglalakbay ni na Aisla at Valerius, nais kong itanong sa inyo bilang aking mga katuwang sa kwentong ito. Kung kayo ang nasa posisyon ni Ayla, magagawa niyo rin bang buksan muli ang inyong puso sa taong nagdulot sa inyo ng matinding sakit? O ang sugat ba ng nakaraan ay sapat na para tuluyan ng isara ang pinto? Ang inyong sagot ay napakahalaga sa akin. Umaasa akong ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang maliit na ngiti o kahit isang patak ng luha na nagpapalinaw sa inyong mga puso. Kung kayo ay naantig
o may natutunan sa paglalakbay na ito, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa ating komento. Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong puso na mapukaw at mapagaling ng mga ganitong uri ng pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong yugto ng buhay at pag-ibig. Maraming salamat sa inyong pagmamahal